kundi maging ang pagkakaisa bilang pamilya. Kinagabihan, bumuhos ang malakas na ulan. Ang bawat patak nito ay sunod-sunod na dumadagongdong sa pawid, para bang mga daliring kumakatok sa bubong. Kasabay ng hangin ang mahabang ugong na wari nagdadala ng bulong ng panganib. Sa loob ng bahay nila Gabo, bawat hampas ng hangin sa dingding ay parang babala na hindi ito basta bagyo lamang. May halong presensyang nagtatago sa dilim. Nasa kama si Aida. Hinihimas ang tiyan habang nakapikit. Pilit pinapakalma ang sarili. Ngunit ang bigat sa dibdib, hindi na maitago pa. Gabo, Simon, parang lalong bumibigat yung pakiramdam ko. Parang malapit lang sila. Nasa paligid lang sila. Umupo si Gabo sa tabi ng asawa. Pinisil ang kamay nito ng maigpit. Pilit pinapakita ang katatagan, kahit siya man ay nanglalamig ang katawan. Mahal, huwag ka mabahala. Nandito kami ni Simon. Ipagtatanggol ka namin kahit ano mangyari. Samantalang si Simon, nakapwesto sa may pintuan, basang-basa ng pawis kahit malamig ang gabi. Maigpit ang hawak niya sa gulok at sa kabilang kamay may supot ng asin. Ate, kahit magpakita sila ngayong gabi, hindi sila makakalapit. Hinding-hindi habang humihinga pa ako. Bago pa makasagot si Aida, isang nakakakilabot na tinig ang sumabay sa gupit ng hangin. Malalim, garalgal at mistulang nang gagaling mula sa lahat ng direksyon. Sa bubong, sa lupa at sa hangin na pumapasok sa siwang ng bahay. Naamoy ko ang sanggol. Sariwa, mabango, nakakaakit. Ibigay mo siya sa amin. Ibigay mo siya ngayon. Napatigil silang tatlo. Namutla si Aida. Nanginginig at maigpit na kumapit kay Gabo. Halos bumaon ang mga kuko niya sa braso ng asawa. Ang kanyang mga mata ay nang laki, puno ng takot na hindi mawari. Gabo, ano yun? Narinig mo ba? Hindi yan guni-guni, totoo sila. Kagad na tumayo si Gabo. Pinapanatiling kalmado ang boses, ngunit matigas ang titig sa dilim. Oo, mahal, narinig ko. Pero huwag kang matakot. Basta huwag mong hubarin ang habak na binigay ni Aling Isabel. Ipahid mo uli ang langis sa tiyan mo ngayon. Tandaan mo, dito ka lang sa loob. Huwag kang lalabas ng tahanan kahit anong mangyari. Manatili ka lang dito. Muling dumagungdong ang bubong. Ang mga aso sa labas, umalulong ng sabay-sabay. Wari ba nakakita ng kaaway na hindi nakikita ng karaniwang mata? Sa loob ng bahay, naramdaman nila ang biglang paglamig ng hangin at ang amoy na parang imburnal, dahan-dahang pumapasok sa kanilang silid. Naganda na sila. Ang gabi ay hindi basta daraan. Ito ay magiging laban ng buhay at kamatayan. Yumanig ang bubong, na para bang may dambuhalang paa ang humahagis ng mabibigat na bato sa ibabaw. Tumitilapon ang ilang pawid. Sumabog ang alikabok na nagpapagaspang sa hangin. Sa liwanag ng lampara, gumuhit ang aninong nagniningning sa dingding. Mabagal ang kilos. Mabigat ang paggalaw at may nakakakilabot na kurba tulad ng nagpapalipat-lipat na anino. Mula sa siwang ng bubong, unti-unting sumilay ang mahabang dila. Makintab, basa sa kakaibang katas, kumikislap kahit sa dilim. Lumusot ito pababa, diretso papunta sa gitna ng kwarto, nakaturok sa tiyan ni Aida na parabang binabantayan ang isang alay. Agad inangat ni Simon ang itak, pinabilis ang paggalaw. Tinaga niya ang dila ng buong puwersa. Umalingaw-ngaw ang napakalakas sa sigaw mula sa bubungan. Isang hinagpis na kalahating hayop, kalahating tao. Sumasayad sa balat, tumatagos sa buto.
Umangil ng napakalakas ang aswang. Umatras ang dila at parabang nagyugyog ang pawid. Hindi nagtagal ay may dumating pang dalawang nilalang. Sa bintana kumislap ang pulang mga mata. Naghahanap sila ng butas na pwedeng madaanan. Simon sa bintana! Pigilan mo! Tumakbo si Simon at dinakma ang buntot ng pagi. Iniampas niya ito sa mahabang kamay na sumusubok pumasok. Nagliyab ang balat ng nilalang. Mula sa singaw ng apoy, kagad na sumabog ang maitim na usok. Pero nanatili silang alerto. Hindi pa tapos ang lahat. Gabo, ayoko mawala yung anak natin. Hindi ka nila magagalaw, Aida. Hindi nila makukuha ang anak natin. Hanggat nandito ako, hindi ko kayo papabayaan. Gagawin ko ang lahat kahit buhay kong kapalit. May sumunod na hampas. Mga kuko sa kahoy. Pagmuya sa bubong. May hinang kaluskos sa paligid ng bahay. Hindi pa tapos ang pagsalakay. Naglakad-lakad sila sa bubong. Sinusubok ang kainaan. Ngunit ang apoy at ang mga kamay ng kapitbahay na dumating pumigil sa panibagong pagsuot. Sa labas, tumunog ang mga sandatang tinik ng sulo at ang mga alulong ng aso habang ang aswang ay umunong sa gilid ng bakuran. Pinag-iisipan ang susunod na galaw. Nanahimik sandali ang silid. Humagulgol si Aida. Pinipigil ang hinga. Si Simon ay nanginginig. Hawak pa rin ang itak na may dugo na itim. Si Gabo ay nakayuko sa harap nila. Dala ang matinding galit. Hindi pa tapos ang laban. Kailangan natin maging handa. Umakyat siya sa bintana. Sinara ang natitirang siwang at pinagtibay ang pako. Habang ginagawa ito, ramdam nilang nagmamasid pa rin mula sa dilim ang mga mata na hindi naglalaho. Ilang sandali pa, dumating ang ilang kapitbahay na may dalang proteksyon, gaya ng sulo, sibat, asin at bawang. Kasama nila si Tia Lorna at ilang kalalakian. Mabilis na kumaripas nang marinig ang mga sigaw at ang nakakakilabot na huni mula sa bahay nila Gabo. Ang mga mukha nila, bakas ang kaba, ngunit dala ng tapang at pagkakaisa. Handa silang sumaklolo. Mabilis silang pinalibutan ang bahay. Nakataas ang mga sulo at sibat. Ang liwanag ng apoy ay nagmistulang pader na umahawi sa dilim. Sumasalubong ang malalakas na iyaw mula sa mga aswang. Ang kanilang mga anino, naglalaro sa paligid. Gumagalaw na parang mga hayop na nag-aabang ng tamang oras upang umatake. Ngunit nang dumikit ang init ng apoy at kumalat ang amoy ng bawang, nagsimulang umatras ang mga nilalang. Ang kanilang mga sigaw, naging malalakas sa dagundong. Tumatagos sa pandinig ng lahat. Isa-isang naglaho ang mga mata sa dilim hanggang sa ang langit ay muling naging tahimik. Naiwan ang usok ng mga sulo at ang mabibigat na paghinga ng lahat. Si Simon ay halos bumigay ang tuhod. Napasandal sa dingding habang maigpit na hawak ang itak. Kuya, tapos na po ba? Umatras sila, pero hindi ibig sabihin nun wala na sila. Ilang araw matapos ang nakakatakot na gabi, nagsimulang sumakit ang tiyan ni Aida. Unay banayad lamang, ngunit hindi nagtagal, naging matindi ang bawat kirot. Gabo mahal, hindi ko na kaya ang sakit. Parang lalabas na ang anak natin kahit anong oras man ngayon. Nagulat si Gabo. Kagad itong lumapit. Nanginginig ang kamay habang hinahaplos ang likod ng asawa. Simon, pumunta ka sa sentro at tawagin mo ang kumadrona. Parang manganganak na ang ate mo. Mag-iingat ka. Sa gitna ng malakas na ulan, tumakbo si Simon sa madilim na kalsada. Halos madulas sa putik. Kahit ganun, hindi niya ito alintana. Pagdating sa sentro, kagad nahanap ang kumadrona. Pinaliwanag ang sitwasyon.
Makalipas ang halos 1 oras, bumalik siya kasama ang komadrona at isang katulong na may dalang gamit. Pinunasan nila si Aida. Inayos ang higaan. Inihanda ang mga kagamitan para sa panganganak. Ang bawat sandali ay puno ng kaba at sigaw. Mariing hawak ni Gabo ang kamay ng asawa. Hindi bumibitaw kahit nanginginig siya sa takot. Samantalang si Simon, nasa labas ng silid, paikot-ikot at hindi mapakali sa paghihintay. Makaraan ng ilang sandali ng pag-ire at pagluha, napuno ang silid ng malakas na iyak ng isang sanggol. Malusog! Malusog ang batang lalaki! Itinabi ang sanggol kay Aida. Nang masilayan niya ito, kagad siyang napaiyak. Maigpit na niyakap ang maliit na bata. Gabo, ligtas ang anak natin. Sa wakas, kumpleto na tayo, Aida. Pagkaranig ng unang iyak ng sanggol, kagad na pumasok si Simon sa silid. Halos mamula ang kanyang mga mata sa pag-aalala. Ngunit ngayon, napalitan ng tuwa. Ate, kuya, sa wakas, pamangkin ko na yan. Ligtas siya at ligtas din kayong dalawa. Masaya ako para sa inyo. Lumipas ang ilang linggo. Unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng buhay nila Gabo, Aida at Simon. Tahimik na muli ang mga gabi. Ngunit sa kaibuturan ng kanilang isipan, nananatili ang pangamba. Alam nila ang mga aswang ay maaaring bumalik anumang oras at ang mga sugat ng karanasan ay hindi basta mawawala. Isang umaga habang nag-aayos si Gabo ng mga papeles para sa paaralan, dumating ang balitang magbabago ng kanilang kapalaran. Siya ay na-promote bilang head teacher. Inilipat sa isang mas malaking paaralan sa bayan. Mahal. Simon, lilipat ako sa bayan. Doon na tayo maninirahan. Mas magandang oportunidad at higit sa lahat, mas ligtas para sa pamilya natin. Salamat sa Diyos, Gabo, sa wakas. Magkakaroon tayo ng maayos na tirahan para sa ating anak. Hindi na ako matatakot tuwing sasapit ang gabi. Kuya, ate, makakasama pa rin ba ako? Hindi niyo ba ako iiwan? Siyempre naman kasama ka, Simon. Hindi ka namin iiwan dito. Kahit saan kami magpunta, dapat kasama ka. Sa kabila ng pinagdaanan natin, bahagi ka na ng pamilya. Yun na ang nangyari. Iniwan nila ang baryo. Dala ang mga alaala ng hilakbot at ang tapang na pinaglaban. Nagsimula silang muli sa bayan, sa isang bahay na yari sa matibay na semento. May malalaking bintana na nakatayo sakaling mas maliwanag at mas matao. Malapit din ito sa paaralan kung saan nagsisimula ng bagong tungkulin si Gabo bilang head teacher. Isang hapon, habang nakatayo sa beranda ng bagong bahay, natanaw ni Aida ang bakuran. Ang kanyang mga mata ay kumikislap habang nakikita ang anak nilang mahimbing na natutulog sa bisig ni Simon. Mahal, hindi ako makapaniwalang nandito na tayo. Wala nang pawid sa bubong na tinatapakan ng mga nilalang. Wala nang huni ng tiktik sa dilim at higit sa lahat, wala nang mga matang nakamasid mula sa bubong. Sa wakas malaya na tayo. O mahal, dito ligtas ka. Ligtas ang anak natin. At dito natin sisimulan ng bagong yugto ng buhay. Dito din lalaki si Bunso nang walang kinakatakutan. Makakapaglaro siya sa kalye na tanging ingay, mga tawanan ng mga bata ang makakasalamuha niya. Unti-unti silang namuhay ng normal. Ang dating gabi ng kaba, alulong ng mga aso, napalitan ng tunog ng jeep na dumaraan, sigawan ng mga nagtitinda sa kanto. Si Aida, muling nakapag-ayos ng mga bulaklak sa bakuran. At si Simon, nakahanap ng trabaho sa isang tindahan sa bayan. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting naghilom ang kanilang takot
sa isang nilalang na bumulabog sa kanilang buhay. Ito ay istorya ng isang ama na buong pusong lumaban sa isang nilalang, ang brutal na aswang. Mga kabayan, wow! Nandito na ang pabasa, pamana at basbas. Para sa mga umorder nung September 1 to September 5, ito yung marireceive ninyo. I-unbox natin siya ngayon. Okay? At good news para sa mga gustong umorder, available to uli ngayong October 1 hanggang October 5. Pero hanggang 50 pieces lang. Kung ano mauna, October 1 to October 5 or kung naubos yung stocks na 50 pieces. Kaya interesado ka, antayin mo sa website natin www.lecamerchandise.com. Sa website lang to available. Pakita ko sa inyo kung anong laman. Angas nito, unboxing. ASMR. Okay, buksan natin. Ganyan pa nila yan eh. Wow! Sobrang safe. Ang daming bubble wrap. ASMR. Uy, diba? Ito yung marireceive ninyo mga kabayan. Sobrang ganda. Ito yung pinakabago natin na bubble wrap sa Lika. Bubble wrap pa lang, may nakalagay na ganyan. So ito yung una nyo marireceive. Laan natin. So yan, lahat yan. Pabasa, pamana, tapos basbas nandito lahat. Unahin natin to. Ito yung pabasa. So pagbukas niyan, yan, nakalagay siya sa envelope. Tapos, nasa loob yung, andyan yung readings. Hindi ko na lang papakita kabayan kasi personal to eh. So nakalagay pa rin yan siya dito sa ating specialized bubble wrap na may likha na nakalagay. Sobrang ganda. So after ng pabasa, meron tayong tinatawag na, eto, yung kanyang pamana. Yung pamana, ito yung tangan or yung gamit na batay sa kanyang pabasa. Wow! Sobrang ganda! Ayan yung ano niya, kabayan. Pakita ko din sa kabila. 'Di ba? Sobrang espesyal nung pamana sa kanya. At syempre, hindi mawawala yung pangatlo, yung tinatawag nating basbas. Itong basbas, ito yung langis na may pangalan sa loob. Yan o. Sobrang espesyal yan kabayan. Sobrang ganda. Andyan lahat ng sangkap, mga pangkalikasang sangkap sa loob. At yung basbas, yung pangalan mo, ilalagay din natin dyan sa loob. So ito lahat ng matatanggap nyo kabayan. Nakalagay siya sa kulay pulang box. Red symbolize life. Tapos nakalagay siya dito sa mga bubble wrap natin na sobrang espesyal. Pakita ko ulit isa-isa yung mga gamit. Again, ito yung marireceive ninyo, yung pabasa ninyo, yung pamana, at basbas. Para sa lahat ng interesado, again, magiging available to ng October 1 to October 5. 50 pieces only. Kung anong unang matapos, yung October 1 to October 5 o yung 50 pieces. Abangan mga kabayan, sa website lang ito available, www.lecamerchandise.com. Mag-ingat sa mga scammers.